come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My So yun o, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisis naming minamahal. Pasensya na po, talagang sobrang sakit ng tiyan ko talaga. Parang may gumaganon sa bituka ko. Parang ginaganon ba yung bituka ko, grabe kasakit. At ayun na nga ng mga kabisnes, itong vlog ko is based, mag-ano lang dito ako mga kabisnes kasi napanood ko po yung vlog ng Kabisnes Official. Nakpalaw, wait lang po mga kabisnes, ko lang ako ng haplas. At ayun na nga mga kabisnes, kasi hindi sana ako mga kabisnes gagawa ng vlog o reaction patungkol dito, kaya lang may mga nagbe-message po kasi sa akin nagtatanong, pero pasensya na po at hindi ko po kayo magawang ma-reply. Andun yung pera ko, hindi ko po kayo magawang ma-replyan. Ito na lang po, bali sagot po to sa nyo, sa mga tanong nyo po, lalo na dun sa mga nagbe-message sa akin. Pasensya na po talaga. Unang-una, gusto ko kasing sagutin yung nabanggit ni Nika mga kabisnes. Kasi tinanong po siya ni ate kabisnes kung pumunta ba daw kami doon sa kanila. Unang-una, Nix, kung naalala mo, yung unang naging issue nyo ni Intoy na nagkaroon kayong dalawang mag-asawa ng problema, nagpunta kami doon. Nagpunta kami doon ni Bay. Hindi ka nga lang lumabas, nasa CR ka lang daw, sabi ni Intoy. Tanong kami ng tanong nun kay Intoy, okay lang ba kayo? Sabi ko pa kay Intoy, sure kayo Toy okay lang kayo? Hindi nga halos sumasagot si Intoy pa. Alam mo yung may problema talaga kayo. Pero nagpunta kami doon. Pangalawang punta ko doon sa inyo is kasama ko si Kuya Bugi. Kasi naunang pumunta nun si Bay. Naalala mo, nagkape pa si Bay doon sa inyo. Pumunta rin kami doon, kami dalawa ni Kuya Bugi. Naaya ko nga si Kuya Bugi. Sabi ko, Kuya Bugi, tara puntahan natin. Kasi ang tagal nga ni Bay. Sige, alin na. Inaaya ko si Kuya Bugi na puntahan nga doon. Kahit si Daryl nag-aalala mga kabisnes dahil mag-isang oras na wala pa, hindi pa nakabalik si Bay. So yun, nagpunta kami doon. Nag-usap tayo noon. Alam mo yan. Kinamusta kita. Sabi ko pa sa'yo, huwag nyo nang anuhin masyado yung Nix kasi malay mo, yung nag-chat pala na yun kay ate taga-kabila kasi syempre ginagawa nilang content sa live yung mga nangyayaring problema sa kabisnes Yun pa yung binanggit ko nun kay Nika. Di ba next, naalala mo ba yon? Nung pumunta ako dun kasama si Kuya Bugi. So mali yung sinabi mo na hindi ako pumunta. Kasi sa totoo lang, kung naalala niyo mga kabisnes, nagbabanggit ako sa vlog namin na sinasabi ko na pumupunta kami doon, hindi na namin binavlog. Nung bago yung motor ni Bay, nag-aya siya sa amin gabi na pumunta doon. Sabi ko, bukas na lang pa kasi muulan. So, hindi kami nakapunta. Tapos kinabukasan, pumunta kami, wala kayo. Kung naalala mo, nagkita tayo sa may Bagbagin, malapit sa school nila Koy-Koy, bago dumating yung school nila Koy-Koy. Nagkita tayo, di ba? Nagka-anuhan tayo. So, minto kayo, nag-congratulate kayo. Pero kami, bago kami pumunta nun sa, talaga, sa Santo Niño, galing kami nun sa inyo. Walang tao, kasi nga, umalis pala kayo. Kasi nga, gusto ni Bay, na ipakita yung motor kay Intoy kasi
alam ni Bay na, ay alam kasi ni Intoy na pangarap yun ni Bay. Gusto bang ipagmalaki ni Bay ba na, Toy, na, sa wakas, nakuha ko rin yung gusto kong motor. Yung pinangarap kong motor. Nakuha ko rin. Gusto niya talaga yan yun kay Intoy. Kaya kami nagpunta doon. Kaya nga lang walang tao. Si Bay, kahit hindi sinabihan ni Kuya, pumupunta po siya doon. Sabado, pumunta siya doon. Wala pong tao. Walang tao. Merong tao pero tulog pa. Kasi mga bandang 9 yun eh. Kahit naman wala pang issue, lagi mo lawit na pupunta nila. Oo, kahit wala pa pong issue, napunta man po kami doon. So, ang ano ko lang, para maklaro baga mga kabisnes kasi, ang lumalabas po kasi sa sinabi ni Nika na, ano kasi may nabanggit po yata siya doon na may isa daw kagwangs na nagsabi na imbis daw sana nasasaktan daw siya kasi imbis daw sana parang i-comfort si Intoy na sabihan na wag nang umuwi, ganyan ganon, para daw mas ano ba, para bang lumalabas na parang mas dinidiin na para makauwi si Intoy. Walang ganon, Nix, para lang maklaro ni Kano. Ang sa akin naman, Nix, kung si Bay ang tinutukoy mo doon, sa totoo lang, yes, totoo yon. Si Bay gustong umuwi talaga ng probinsya. Dati pa, matagal na. Gusto niyang umuwi ng probinsya. Simula nung nagkasakit siya, gusto niyang umuwi. Kasi, ang gusto niya, doon magpagaling, gusto niyang ibalik yung dating Bay kasi nga, nawala yung sigla ni Bay. Gusto niyang umuwi, gusto niyang magpataba ulit, gusto niyang bumalik sa dating siya. Pero kasi mga ka-business, lagi ko kasing ang pinapayo ko kasi kay Bay, sinasabi ko kay Bay, nangako tayo pa na walang iwanan, na hanggang dulo, ganyan. So, yun yung lagi kong inaano sa kanya. Although si Bay, gusto talaga niya, inaano niya talaga na gusto niyang umuwi. Pero ako talaga ang nagsasabi na wag. Kasi nga, nag-promise tayo, nangako tayo kila ate, kila kuya na hanggang dulo tayo, di ba? Walang iwanan. Sakit-sakit yan, uy. Na hanggang dulo. So, kaya nga, mga kabisnes, kung tutuusin, nung nakaraan na medyo malaki naman sinahod namin, pwede naman kaming umuwi nun eh. Pero hindi. Ang lagi kong binabanggit kay Bay pa, hanggang dulo tayo. Ayokong yung pangakong yun ano ba tawag doon, yung masira yung pangakong yun. Kaya hindi talaga. Although nagsasabi si Bay ng ganun, pero ang nakasakit daw kay Nika, yun nga yung ganung pagkakasabi. Ito naman masasabi ko, Nix, no. Pasensya ka na kasi kung kilala mo si Bay, hindi abot ni Bay yung katulad ng kaisipan ni Intoy. Hindi sa minamaliit ko yung ng asawa ko. Kilala ko yung asawa ko. Hindi siya yung klase ng tao or hindi siya yung kayang abutin yung kaisipan or yung kayang payo ni Intoy. Yung payo ni Intoy kasi alam naman natin yung mga kabisisi, di ba, na magaling nga magpayo si Intoy, ganyan, ganun. Hindi kaya ni Bay yung ganun, Nix. Hindi ko in-expect na yun pala yung magiging masakit sa'yo. Sana baga, ang sa akin lang, no, sana ma-appreciate mo kasi ang sa isip kasi namin, kaya kami nagme-message sa inyo, nagme-message kami sa inyo, hindi naman kayo nagre-reply, di ba? Although naka-heart, pero walang reply. Tapos nitong last chat ni Bay, wala ring reply. Hindi ako nagme-message kasi nakapag-message na ako sa'yo nung nakaraan. Hindi ka rin naman nag-reply nun. So, hindi na ako nag-message. Pero okay tayo, alam mo yan, okay tayo. Walang problema doon. Ang sa akin kasi, ang nasa isip kasi talaga namin, ang gusto naming iparamdam kay Intoy, ang gusto talaga namin, iba siguro yung gusto mo, iba yung sa amin. Kasi ang gusto namin iparamdam kay Intoy, kahit sa mga vlog namin, alam yan ng mga kabisnes,
Kahit sa vlog namin, lagi kong sinasabi, buo yung tiwala namin sa inyo, lalo na kay Intoy, na hindi niya magagawa yon na walang ganoon pangyayari na mawawakwak, ganyan ganon. Wala. Yun kasi ang nasa isip namin din. Alam mo kung bakit, Nix? Kung bakit yun yung nasa mindset namin na gusto namin iparamdam kay Intoy yun. Dahil napapanood namin sa vlog nyo na nagsi-self-pity si Intoy dahil walang naniniwala sa kanya. Hindi namin iniisip yung gusto niyang umuwi. Wala sa utak namin yun. Hindi namin iniisip yun. Ang nasa isip lang namin at puso, gusto namin iparamdam kay Intoy na yung tiwala namin sa kanya ay nasa kanya at hindi sa taong yun na naninira sa inyo. Yun. Yun yung pinaka-ano doon. Yun yung pinaka-gusto naming maramdaman nyo sana. Maramdaman ni Intoy. Dahil yun, doon siya doon siya apektado eh. Hindi naman doon sa pag gusto niyang umuwi or whatsoever. Hindi naman siya doon apektado eh. Kundi yung issue na gusto niyang I mean, ang pinakaano niya kasi is yun nga, yun yung naramdaman niya eh. Walang naniniwala na sa kanya. Which is, ang kagwangs, ang gustong iparamdam is, nasa kanya yung tiwala. Diba? Nasa kanya yung tiwala, yun lang man yun. Hindi namin alam na ang sayo pala, ang gusto mo, i-comfort si Intoy na sabihin na magiging okay lang ang lahat. Which is, nasabi ko yun sa vlog namin, kahit alam yan na mga kabisnes eh. Lagi kong sinasabi yan at saka may binanggit pa ako, ewan ko lang kung nabasa mo sa comment section nyo, sinabi ko na. Kasi may nambabash sa inyo, sinabi ko, wag sanang ganon. Wag gamitin yung naging mahina man ngayon si Intoy. Andito yun eh, sa pagkakalam ko na screenshots ko yun eh. Yung comment ko na yun. Wait lang, hanapin ko lang mga kabisnes. Para lang din ito pa yung sabi ko aba, kasi itong garapatang gutom, binabash kayo. Sabi ko, aba, pumasok ang isang gutom na gustong masira samahan ng KB Fam. Masaya ba ang topic na naman sa live yung amo mo? Kasi ito kasing taong to, or itong comment na to, itong nag-comment nito is lagi yung nakikita sa live nung kabila. So, yun. Masaya kayo dahil nakikita nyo kayo na anong tao. Pero wag ka babangon yan. Di nyo basta-basta matitibag ang KB family. Tandaan nyo yan, mga aliporis ng demonyo. Yun yung comment ko sa vlog nyo. At sa comment ng taong yun. Sabi ko nga, wag ka babangon yan. Babangon si Intoy. Ang sa akin kasi, Nix, sana yung papunta ng mga kagwangs or pagpunta-punta nila by dyan sa inyo is ma-appreciate. Masakit Nix yung naging gano'n na pananaw mo. Masakit Nix, sa totoo lang, nasaktan ako doon. Umiyak talaga ako, kanina pa ako umiiyak at inakalma ko lang yung sarili ko kasi pangatlong gawa ko na to ng vlog at dinidelete ko lang kasi parang mali-mali yung ko dahil dala ng bugso ng damdamin, sa totoo lang. Pero masakit Nix yung gano'n yung naging pananaw mo, no. Nakakala mo walang pakialam yung kagwang sa asawa mo sa inyo. Kasi sa totoo lang mga ka-business, okay na pumupunta doon, hindi na namin binavlog kasi sabi ko nga kay Bay, sabi din ni Bay, wag nang i-vlog kasi nga nirerespeto namin yung sitwasyon nyo, yung gusto nyo, ayaw yung magpa-vlog. Nirerespeto namin yun. Kaya wala kami sa posisyon na mag-vlog na pagpupunta doon. Kasi ang mangyayari kasi pagka nag-vlog kami, nagmumukhang for the content yung pagbisita namin sa inyo. Which is pwede namin gawin yun kung content habol namin at hindi pagmamalasakit. So pwede namin gawin naman talaga yun for the content. Pero hindi namin ginawa, hindi ginawa ni Bay. Kasi talagang magbumukhang for the content pagka ganun, sa totoo lang, di ba? Lalo na, ngayon malakas yung views kasi nga ganyan yung sa issue. Pero hindi. Sa akin, Nix, sa totoo lang, sana, mas nasabi mo man lang doon na na-appreciate mo naman sana yung efforts ng mga kagwangs na i-comfort si Intoy.
Kahit sa ganung pamamaraan na, Toy, nasa iyo yung tiwala namin. Yun, ang pinaka-importante doon, Nix, kasi yun yung pinag-self-pity ng asawa mo, ni Intoy. Doon siya nag-self-pity. Sa totoo lang, nabanggit ko na rin yan kila Kuya, kasi nagtanong si Kuya, ano daw yung ano namin doon sa naging vlog ni Intoy. Sabi ko, ang isa lang nasagot ko doon, sa ano ko doon sa vlog ni Intoy na yon, nag-self-pity siya. Nag-self-pity siya. Yun lang yun. Kaya, kung maano mo, yung message doon, Toy, nasa iyo yung tiwala namin, nasa iyo. Hindi namin alam na yun palang ano mo, ang gusto mo pala ganoon. Pasensya ka na talaga, Nix, hindi namin abot yung ganoon. Hindi namin abot sa kaisipan kasi bago pa naman kasi nangyari yan, Nix, 'di ba? Si Intoy kasi, 'di ba, nagkita si Intoy at saka si Ate Mengay sa nabanggit naman na ganyan sa unang vlog at nabanggit na rin yan ni Kuya Buknoy. Wala pa yung isyong wakwak. Yung nagkaroon pa lang kayo ng misunderstanding na dalawa ni Intoy. Nagbanggit na si Intoy kila Kuya Buknoy noon na gusto niya munang magbakasyon sa probinsya ng 2 linggo. Kasi nga, hindi ka raw niya maintindihan. Yun. So, wala naman kami sa posisyon na magpayo kasi hindi naman talaga namin alam kung anong yung pinagdadaanan yung dalawa. At hindi ko rin alam yun dahil ano ko na lang din sa vlog, napanood ko na lang din sa vlog yun. So, ang sa akin, akala ko naman, okay na yun, wala na din yun. At saka, yung pagko-comfort kasi ng kagwangs, lalo na ni Bay, na yung tiwala, ang gusto namin, ang ano ko sana doon, sana masink in din sa puso at isip ni Intoy na doon na yung tiwala. Hindi mawawala yung tiwala sa kanya, sa kabila ng mga nangyari. Kasi talaga namang, hindi kami naniniwala na gagawin yun ni Intoy. Ni sa hinagap. At saka nabanggit ko na rin yun sa vlog na sana, nakikiusap pa nga ako nakiusap na ako sa mga viewers na sana tigilan na, sana intindihin din yung nararamdaman nito dahil hindi madali yung ganong pakiramdam na mababash. Kasi pinagdaanan ko yan. Alam ko yan, Nix. Kasi dumating din ako sa punto na ganyan na halos gusto ko nang magpakamatay dahil sa nababasa kong comments. Simula nang dumating ako sa ka-business, puro pambabash, puro pandalait, puro below the belt ang nare-receive kong komento. Sa loob ng mahigit 3 taon kong pananatili sa ka-business family, mula noon, dumating ako, nagbakasyon pa lang kami, puro pambabash na ang natatanggap ko. Nilulun ko lahat yun. Kahit sobrang sakit. Tapos, kaya nga nakiusap ako sa viewers sabi ko, sana tigilan na kasi hindi madali yung pinagdadaanan nito dahil pinagdaanan ko yan. Naramdaman ko yan. Below the belt comments, gabi-gabi nagiging saninang away namin ni Bay dahil nga gusto kong patulan yung mga bashers. Nagkakaroon kami ng away mag-asawa dahil umiiyak ako dahil sa sakit ng mga nababasa kong komento. Iniiyak ko lahat yun. Kaya pinakiusapan ko yung viewers, nakikiusap ako na sana tigilan. Kasi hindi madali. Hindi talaga madali. Yun ang totoo doon, hindi madali. Masakit. Kasi alam natin kahit hindi totoo, masakit pa rin yun. Katulad nung nangyari sa akin last year. Napagbintangan ako patungkol sa sponsor. Na may nag-sponsor sa amin ng ganyan-ganon kahit wala naman. Masakit, nasaktan ako. Totoo yun, nasaktan ako. Na-vlog yun alam ko na-vlog nyo yun, na-vlog din yun Nasaktan ako kasi hindi totoo. Pero, hindi naman kasi pare-pareho ang tao. Totoo naman yun, hindi pare-pareho ang tao. Ako kasi yung tao na, oo, masakit. Pero, ano ako yung, lagi kong inaano sa utak ko na, ba't ako ba't hindi ko ipapaliwanag yung sarili ko, alam kong walang katotohanan. So, pinupush ko talaga na, sinabi ko nun kila ate, kila kuya, na kung totoong may
padala sa amin ng pambiling helmet, magme-message yan sa inyo, ate, kuya, kasi sasabihin yan, bakit hindi binili ni Bay at Junjun yung pinabibili ko? Di nila ginawa. Yun lang yun eh, di ba? Ano na yun eh, ano ba tawag dun? Common sense na yun, malalaman at malalaman yun nila ate at kuya. So, okay na, yun, na ano ko naman. Kasi talaga namang wala. So, magkaiba din kasi kami ng ano ni Intoy, magkaiba kami ng mindset. Ako kasi, pagkatapos kung maiiyak lahat, pagkatapos kung ano, okay na ako, basta gumaan na yung pakiramdam ko, naiiyak ko na. Tapos ko nang mailabas, okay na ako dun, okay na ako. Wala na akong problema dun. Talagang ano na ako dun, okay na ako dun. Yun lang naman ang concern ko, no, Nix. Nagpunta kami dyan, wala kayo. Nakapunta ako dyan isang beses, hindi, mali naman yung nasabi mo doon kay ate na hindi ako nakapunta dahil nakapunta ako, Nix. Alam mo yan, nakapunta ako. Yun nga, yung pangalawang beses na pumunta ako, kasama ko si Bay, bago yung motor. Wala kayo doon. Hindi lang ako nakakasama minsan kay Bay pag pumupunta dyan sa inyo. Kasi syempre, ako gumagawa ng content, di ba? Ako rin nag-e-edit. Pagka ganun kasi na hindi ako nakakasama kay Bay, tulog ako. Maghapon akong tulog dito sa bahay. So, para lang maklaro, Nix, para lang malinaw din baga kasi, ayan nga, nagkakaroon kasi ng misunderstanding lalo na sa comment section na sinasabi, walang effort ang kagwang pag pinagsasabihan. Hindi ganon. Wala kasing ganon eh. Although nagbilin si kuya na laging pakabig. Nabanggit na rin yan sa vlog, laging pakabig. Which is yun ang ginagawa nila, Bay. Kahit hindi nagsabi si kuya na papuntahan sa inyo, pumupunta yan doon. Dangan nga lang, minsan wala kayo or tulog. Yun. At regarding naman dun sa, nabanggit na rin ni ate, no? Parang may ano siya, nagdaramdam si ate. Ate, pasensya ka na po kung hindi man ako nakakapunta kasi pasok ka na po kasi te, at saka iba kasi yung ano kasi last year eh. Last year kasi kaya lagi ako nakapunta doon ng maaga. Kasi ang pasok ni Kuya is tanghali. Alas 12:45, 12:45. Pasok niya dati. Ngayon kasi mga ka-business ate, ang pasok na kasi ni Kuya is 6. So ako nakakatulog ako minsan 12 a.m. or 2 a.m. ako nakakatulog, tapos gumigising ako 4 or 4:30 para mag-ready ng pang-baon ni Kuy. Ay, pang-baon? Pang-agahan niya ba? Kasi nga pumapasok. Inatid namin siya ni Bay ng 5 or 5:30, ganon. So, pagdating dito, is natutulog ako hanggang minsan 11 to 12. Tulog ako niyan, tulog pa kami ni Bay kasi ginigising ko rin si Bay eh. Kasi nga, inahatid namin si Kuy. Hatid sundo namin si Kuy. Last week, andun naman kami mga ka-business. Nandun kami last week. Ngayong simula po kahapon, hindi kami nakapunta at kanina kasi unang-una, nag-message po ako sa GC kahapon. Nag-thumbs up nga si Paps eh. Sabi ko, ate, kuya, mga kapatid, pasensya na po, hindi kami makakapunta kasi masama po pakiramdam ni Bay. At nag-LBM po siya. Kasi mga kabisnes, sa totoo lang, uso po ngayon yung LBM. Di ko alam kung bakit. Kasi unang-una si Tinay, sumunod po si Kuy kung nalala nyo last week. Tapos si Yashu, si Bay, si Kuya Buknoy, ngayon naman ako. Kaya hindi kami nakapunta kahapon. Maayos naman po ako nagpaalam sa GC. Hindi kami makapunta. Siguro ang mali ko lang din is hindi ako mga kabisnes, hindi ako tama naman yung sinabi natin na hindi namin kino-comfort si ate. Hindi ko nako-comfort si ate kasi mga kabisnes, ano po kasi pag pumupunta po kasi ako doon, nasa taas pa sila ate.
andun pa siya sa taas. Tapos, nagkasama lang ulit kami natin nung graduation ni Budang. Siyempre mga ka-business, alam ko nasasaktan sila ate. Nakikita ko naman po at sila kuya. Ayoko po kasing mag-open ng patungkol kila Intoy at Nika kay ate kasi alam ko po kasi damdamin ni ate. Kay kuya kami nag-open up patungkol sa mga bagay-bagay, hindi kay ate kasi masakit din sa amin mga kabis makita na nasasaktan sila ate. Ayokong makita si ate na ayokong parang ang dating kasi sa akin ano ko siya pag nag-start, ayoko kasi pag nag-start ako ng conversation na about sa kanila iiyak si ate. Ayoko mga ka-business kasi baka mag-trigger ng high blood. Mag-trigger sa high blood ni ate. So, umiiwas akong magbanggit kahit nga sa mga issue ng kabila or ibang umiiwas ako. Ayokong magbanggit, ayokong maunang magbanggit. Kung magbabanggit man si ate, tsaka pa lang ako magbabanggit. Pero kung mauuna ako, hindi ko po ginagawa mga ka-business. Ayoko pong gawin kasi nga, niisip ko yung mararamdaman ni ate. Siguro naging kampante lang din ako, mga ka-business. Yun lang siguro, naging kampante lang ako. Kaya pasensya na po ate, talagang, kasi kahit ako nasasaktan ako, alam po yan Ate Vera, hindi ko po sa inyo sinasabi na nasasaktan ako, pero kay Ate Vera nasasaktan ako kasi nabanggit ko kay Ate Vera yan nung Sunday. At kahit nung mga nakaraan na pupunta ako doon, last week, nabanggit ko, sabi ko kay Ate Vera, ang sakit ang sakit magbasa ng comment section na binabash si ate at si kuya na kasalanan daw ni Mrs. Ka-Business, hindi daw makapag-antay, kasalanan daw ni kuya. Kaya talagang hindi ko napipigilang mag-reply sa comment section. Dahil nasasaktan ako. Nasasaktan kami. Na bakit sila yung sinisisi. So ako, ayoko ipakita rin kay ate yung kahinaan ko na nasasaktan ako din. Nabanggit ko na, kay Ate Vera ko na lang ino-open yun mga ka-business. Na ang sakit basahin yung ganong komento. At alam din nila Ate Vera yan na talagang nagre-reply ako at nakikipagsagutan ako sa comment section. Pasensya natin kung hindi man na kami nakapunta kasi kanina din, hindi dapat pupunta si Bay dyan. Sinabi ko kay Bay. Kaya nga lang po, ako naman po yung yung nagka-LBM. Tsaka si Bay kasi talagang, alam naman ng lahat na yun yung iniinda niya talaga yung likod. Ay pagdating namin, paghatid namin kay Kuy Kuy natulog. Tapos, bandang 11, nagsundo, umuwi, tulog ulit. At nakita rin kami rito kahapon ni Burnok na nakahiga lang kami kasi talagang mga kabisis, dala siguro ng panahon. Siguro kaya ganun, kami dito sa Falcon, nagsasalit-salitan kami sa LBM. Talaga, sa totoo lang, nagsasalit-salitan kami. Kaya pasensya na talaga, hindi po ganun, wala pong ganun na nangiiwan, wala pong ganun. Alam niyo naman po na sa lahat po ng kagwangs, ang pinakamadaling matawag niyo po, lalo na pag nag-message si Kuya na punta kayo dito. Kasi nung nakaraan na nagpunta kami doon mga ka-business, nag-vlog sila Bay, nagpaalam ako kay Ate Vera, sabi ko, first message ko na ako kung kailangan, ganyan. One call away lang naman kami. Every time na nagme-message sila kuya na, Bay, punta ka rito, ganyan, agad-agad naman pumupunta doon. Talagang ang gusto ko lang talaga ngayon is matulog. Kaya nga kung napapansin nyo mga ka-business, yung vlog namin is puro mga, mga stocks video, katulad nung yung vlog namin kahapon na nagluto. Last week pa po yan, bago pa kami nagkaroon ng motor. Yung vlog na yan. Tapos, yun nga, mga stocks video lang. Yun yung ina-upload ko kasi talagang simula pa Sunday, mga kabisnes, wala kaming ginawa kundi matulog. Ako gusto ko lang matulog. Maghapon, tulog. Lalo na kanina. O ngayon, ang sakit-sakit ng tiyan ko. Panuot siguro, parang ginaganon yung tiyan ko. Parang gikumot ba? Ano ba yan?
parang pinipiga yung bituka ko. Masakit mga kabis, masakit yung makita nasasaktan si ate ng ganun. Masakit din sa akin yun. Pasensya na talaga te kung yun man yung naging interpretasyon mo sa ano namin. Pero talagang nag-message po ako kahapon sa GC. Pasensya na po. Hindi man kami nakapunta. Pero hindi ibig sabihin nun na wala kaming pakialam sa inyo. Dahil kung wala akong pakialam po sa inyo, hindi ako masasaktan ng ganito, makabasa ng mga komento na masasakit patungkol sa inyo ni Kuya. Hindi ako gagawa or hindi ako magre-reply sa comment section kung hindi ako apektado, kung hindi ako nasasaktan para sa inyo. Kasi totoong mahal namin kayo. Wala pong basta ang sa akin lang, gusto ko lang linawin baga yung mga bagay-bagay na yun nga yung patungkol sa mga kagwangs. Gusto na banggit ni Nika. Nix, pasensya na. Hindi ako sumagot dahil nagagalit ako or what. Hindi, kasi ang gusto ko lang, Nix, talagang ipabati din sa'yo. Sana ma-appreciate mo lang yung ginawang effort ng mga kapatid ni Intoy, ng mga kagwangs na pumunta doon. Yun lang sana, kasi masakit lang na marinig kasi galing sa'yo yun eh. Na yun pala yung kinakasakit ng damdamin mo. Yung bagay na yun. Yun dahil lang dun sa hindi nagawa ng kagwangs. Yung gusto mo. Kasi iba yung gusto naman ng kagwangs na iparamdam kay Intoy. Pasensya ka na talaga, Nika. Yun. Tapos, yun nga kay ate din. Pasensya na ate, kuya. Kung yun yung naramdaman nyo itong mga nakaraan. Kasi kami naman, naging open din naman kami kay kuya sa... kasi si kuya pag pumupunta po rito, dito sila nag-uusap ni Bay. Nang patungkol kila Intoy, yun nga, kung pumupunta ba doon, yun nagbabanggit naman si Bay doon. Na yun nga, galing ako doon niya, kaso tulog pa sila, ganyan. At dito nag-update si Bay kay kuya. Basta ako, ang sa akin kasi na point doon, ayoko lang maunang mag-open up kay ate ng patungkol sa kanila. Dahil ayokong yung damdamin nga ni ate, ayoko kasing baka bumigay si ate at umiyak ng umiyak. Basta ayokong i-ano yung topic na yan hanggat hindi si ate ang nauuna. Yun lang yung yun lang yung sa abot ko. Sa akin lang baga. Kaya hindi talaga ako nag-open up ng patungkol kila. Hindi ko man alam na ganun pala yung nararamdaman ni ate. Ang gusto, na nasasaktan pala si ate. Hindi ko alam. Sorry po talaga, sorry po talaga sa bagay na yan. So, yun lang po no mga kabisnes, para at least malinaw. Sana nasagot ko yung mga nagme-message sa akin, mga nagtatanong. Sana nasagot ko na po yung tanong nyo. Pasensya na po at hindi ko pa po kayo ni-replyan. Wala po ako sa mood ngayon mag-reply. Pasensya na po. Ano lang din po yung utak ko sa ngayon. Pasensya na po. So, yun lang po na mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Sana po at least malinaw na po ang lahat. Hindi po basta ayoko nang mag-ano mga ka-business. Yun lang naman gusto ko lang ipaliwanan. God bless po sa ating lahat mga ka-business. Ayoko na rin umiyak kasi tapos na ako kanina. Maluwag na yung dibdib ko na naiiyak, na tapos ko nang naiyak lahat, na ko na lahat. Nailabas ko na, at least na ipanalangin ko na rin yung damdamin ko kasi ayoko talagang ayoko magkaroon baga ng ano ba tawag doon? Yung sumama yung loob ba? Iniiwasan ko yung mga ka-business, ayoko. At least malinaw. Basta wala akong sama ng loob sa Nix para lang din malinaw. Masakit lang, nasaktan lang ako. Pero okay na yun, wala na akong ano dun. Tapos ko naman naiiyak.
ganun lang ako makabisi, tapos na akong umiyak, okay na ako doon. Ano na ako doon? Basta okay na ako doon. Yun lang po mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang
Bira!